O ay maring nagkakaedad na edad 40 and above, you are not following a health plan to stay healthy as you get older. Maybe we are selfish. Sa edad ko po na 58, as a husband and a father, ayoko po maging burden ako sa family ko sa age. Hindi nila tungkulin you na to look after me, na gawin ang kahit na mali, to become dependent on them. Now po, I'm getting older, but I still exercise and carry weights 3 times a week. So I do cardio. Yan po isa sa mga mahalagang kailangan natin, ano? Kung di ka man makapag-gym, at least meron ka pong galaw na tama at pagkaing tama. So yung pong mga busy ay maaari po tayo ay sa umaga, maaari po tayo maglakad, gumalaw-galaw tayo, magpasikat tayo sa araw, sa umaga-umaga, or make an exercise. Bigyan mo po ng pansin at i-prioritize ang ating health sapagkat kinakailangan mag-invest tayo para hindi tayo mabulaga ng ating karamdaman someday. So, napakahalaga po nito. So, I do cardio, I do mobility so I can function as I age, na ako ay gracefully, I'm still moving na healthy, ay kinakailangan mabigyan ng pansin ang mga bagay na ito sa ating buhay. Kasi kadalasan wala tayong oras sa mga bagay na ito. Ito ay lagi natin pinagpapaliban sapagkat ang tingin natin mas maraming bagay na dapat nating gawin, alalahanin, pagtuunan ng pansin. Pero itong mga bagay na importante ay hindi natin bibigyan ng pansin. Minsan alam na natin ang tama pero hindi natin magawa sapagkat mahirap o mahirap magsimula. At mas mahirap din yung ipagpatuloy, yung magkaroon ka ng consistency at ikaw ay magpatuloy na maging determinado ka na meron ka nire-reach na goal para sa iyong sariling katawan at para sa iyong kapakanan din habang ikaw ay concerned din sa kapakanan ng mga mahal mo sa buhay. So dapat din natin bigyan ng pansin. Huwag natin gawing parang nasa atin na lahat ng sacrifice at hindi natin ma-enjoy ang buhay sapagkat hindi tayo nag-i-invest ng mahalagang bagay katulad ng po ng tamang pagkain at saka ehersisyo. Hindi natin to binibigyan ng pansin. Kadalasan, sabi ko nga kagabi ay gusto nating gumaling, gusto nating lumakas, gusto nating marami tayong gusto. Gusto natin pumayat, pero hindi natin ito magawa hanggang gusto lang. Puro wish lang na sana mayroon akong oras. Sana mayroon akong ma-invest sa mga bagay na yan. Madali lang naman po yan kung magdi-decide ka talaga at gagawin mo. You take a step, one step, and then maging determinado ka na ito ipagpapatuloy mo. At huwag kang maiinip sapagkat hindi natin makakamtan ang ating goal kung ito ay dadaanin natin sa mabilisang paraan. Hindi po kaya. Kaya mapalad yung mga bata pa ay nag-i-invest na kayo sa health ninyo at tinatama nyo na agad ang pagkain. Hindi yung it's too late na kung kailan meron ka ng mga karamdaman, mga pre-existing na karamdaman at saka ngayon nagbago ng isip at sasabihin mong sayang. Okay? So hanggat maaga, gumawa ka na. Gawin mo na ang dapat mong gawin. So, hindi ito tungkulin ng ibang tao para sa atin. Tayo ang gagawa nito. Hindi natin pwedeng iasa kanino man yung ating health, yung ating investment sa health. Physically, emotionally, mentally, and even spiritual life. No? So, dapat nating iniingatan ito sapagkat maraming sinabi sa Biblia na iniingatan natin ang katawang ito sapagkat ito ang templo ng Banal na Espiritu. So kung tayo magpapabaya at wawasakin ito, tayo rin ang mawawasak sa bandang huli. At mapapadali ang ating mga hirap dahil nga nag-concentrate ka doon sa kasalukuyan kung ano yung masaya, masarap, madaling gawin. Okay? So hindi po yun ang solusyon. Okay? Marami po salamat. Angelo, nandyan. Francisca, Tobia, salamat po for joining us. So, kung iniisip mo
At pakiramdam mo na ikaw ay nagkakaedad na. Marami pong mga palatandaan yan. Magiging makalimutin, yung bang madaling mag-init ang ulo, at ikaw ay masyado ng very demanding, and you are keep on complaining sa buhay. Mahirap po talaga yan kasi darating ang time, kahit pagtatali ng sapatos, parang kinatatamaran mo na eh. Bakit? Kasi nga dahil hindi mo na ihanda ang sarili mo. Pero kung ikaw ay nakahanda, kahit na ikaw ay nakakaedad, madaling yumuko, madaling lumakad, madaling gumalaw. Lalo na kung ang tamang pagkain mo ay yung nararapat sa ating katawan at hindi yung mga lason sa katawan. Kung ating pong ipaprioritize yung ating diet and exercise ng tama, ay may pag-asa tayo ay manatiling malakas, katulad po ng mga pangako sa Bible, katulad ni Caleb. Yun daw kanyang kalakasan nung siya ay 40 years old, ay siya pa rin, ganun pa rin siya kalakas ngayong 80 anos siya. Always ready to conquer. Kaya hindi yung parang wala na ako, kawawa naman ako. Pero nung araw, anong ginawa po natin? So, isa sa mga halaga nga para sa akin, kung hindi mo bibiglain, mag-cardio ka muna. Walking, running, cycling. Yung cardio ay napakahalaga para magkaroon ng level yung ating pong kalusugan. Lalo na kung tayo ay high blood, diabetic, hindi tayo gumagalaw, hindi tayo ating dinadala lahat ng kabigatan ng buhay, at tayo ay puro na lamang, yung para bang ungrateful tayo, at tayo po ay nagsisisisi kung bakit nangyari ito sa atin. Pero kung maaga ito, mag-invest ka pa sa iyong kalusugan kasi katawan mo yan eh. So ibig sabihin, sabi nga, lahat tayo hahantong tayo sa kamatayan, pero we die alone. Wala naman tayong pwedeng isabay at para sama-sama na tayo. Pero hindi, we die alone. So, ganun din sa ating buhay, ang ating mga anak, pag lumalaki na, sila'y pinanganak na malapit sa atin, pero sila'y papalayo sa magulang. Sa Diyos po kasi hindi eh. Mula sa malayo, papalapit ng papalapit, lalong nagiging sanggol sa harapan ng Panginoon. So, yung mga bagay na yan, habang tayo ay na-enjoy natin noong araw, may mga anak tayo, buong pamilya natin, pero darating ang time na hindi na ganun ang sitwasyon. So pagka dumating na yung sitwasyon na kayo na lang ng misis mo o kung wala kang asawa, ay mababatbat ng kalungkutan ng buhay. At iniisip mo kung ano ba ang hindi ko nagawa, kung bakit ako ay kinakailangang mahirapan, magdusa sa mga pain. So hindi natin kasi nabibigyan ng concern yung pahalaga doon sa pain during those times na tayo malakas pa. Akala natin ay hindi natin kailangan yung mga pain, suffering, hindi natin kailangan yan. Pero kung tutusin, yan ay ating kaibigan upang tayo ay patuloy na umunlad doon sa ating sarili, doon sa pagkakakinlan ng ating buhay. Ay nararanasan natin habang tumatanda tayo, dapat lalo tayong nagiging wiser, at hindi puro pagsisisi sa nakalipas dahil nga inuna natin ang sarap. So, pwede ka namang mabuhay ng masaya at kumain ng masarap, pero hindi yung mag-i-indulge tayo at kalilimutan natin ang ating sarili sapagkat ang tingin natin ay bata pa tayo. Pero mabilis po tumakbo ang panahon. Namamalayan mo pag-gising mo sa umaga, isa ka na palang senior citizen. So, bago dumating yung age na 60, meron na mga palatandaan na meron kang mga nararamdaman. At lalo-lalo na kung ikaw ay hindi nag-exercise, hindi ka oriented sa mga bagay na physical, mabubulaga ka talaga. Nakaramdaman. May kung ano sumasakit sa iyo, di mo alam kung bakit, overweight ka, at nahihirapan ka sapagkat hindi iyon yung tamang galaw mo dapat. No? Ikaw ay kabataan, lahat ng kaya mo, lahat ng magagawa mo para sumaya ka ay gagawin mo. Pero pwede ka namang sumaya na hindi mo i-deprive ang iyong sarili sa mga masarap na pagkain.
Marami pong masarap na pagkain na masustansya at nakabubuti sa ating katawan. Pero mas pinipili natin kasi yung mga masasarap na hindi nakabubuti sa ating katawan. Sapagkat magbabayad po tayo dyan balang araw. Na-stuck yan sa ating katawan kung ano yung mga pinapasok natin noong araw, 20 years ago, ay mararanasan mo yung pagbawi, yung pagbabayad ng ating pong mga ginawa. Lahat ng bagay po ay merong kabayaran. Kung anong iyong ininvest, kung saan ka naglaan ng oras, ng pera, ng time, ay yun ang aanihin mo pagdating ng mga panahon. At hindi mo namamalayan, ikaw ay dumarami ang karamdaman. Habang na-stress ka, habang naging emotional ka, habang tayo ay nagagalit at dahil nga may mga tao na ang tingin natin ay toxic, ang lahat ng yan ay magdudulot sa atin ng karamdaman. So, nung mag-decide ako ng proper diet and exercise, nakita ko po ang kahalagahan nito at nagkaroon ako ng panibagong pananaw sa buhay. Kung kaya't ako ay naging determined to reach my goal. In reaching my goal, na merong inspiration na sa kabila ng matagal na proseso, meron pong resulta. Akala natin kasi, ay, wala naman ito eh. Wala namang effect ito. Tigilan ko na nga, balik na lang sa dati. Or, nag-decide ka na, sige, mag-exercise ako, pero hindi mo binago yung pagkain. So, kaya nga, they go hand in hand. Diet, yun po talaga ang may ginagawa sa ating katawan, yung kinakain eh. Yung ating pag-exercise, yun ay isa na lamang sa pag-maintain o pag-build ng muscle upang tayo ay lumakas pa. Pero hindi po, gusto mong pumayat, mag-gym ka, papayat ka. Hindi po ganun yun. Ang kahinaan natin ay laging pagkain. Maniwala kayo. At maraming mga pagkain ngayon na nasa harapan natin na nagke-crave tayo ng mga ganong klaseng pagkain. Hindi mo iniisip kung ano ang magiging consequence ng lahat ng kinain mo na nag-indulge ka sa mga lahat ng masarap dahil masaya ka naman. Bali daw mamatay, mabuti na yung mamatay ka sa sarap, masaya ka, kaysa doon sa mamamatay ka na hindi mo man lang natikman yung mga bagay na sana'y hinihiling ng maraming mga tao na maranasan nila. Yung makakain ng mga authentic foods na masarap. Pero hindi po doon ang tamang takbuhin. So, yung mobility ay babagal yan. Yung pagkilos, paggalaw. Kaya kahit mga muscles, magde-decline po ang muscle mass natin. Tapos hindi mo pa ibinibuild. Tapos mali pa kinakain mo. Hindi ka pa nag-exercise. Puro ka tulog, higa dito, relax doon. Kain ng junk food. Asahan mo na. Kung what you sow, you will reap. Okay? So, kung inisip mo na pakiramdam mo ay nagkakaedad ka, pero gusto mong bumata ang pakiramdam mo. So, papatol ka ngayon dun sa mga instant na nangangako na 1 linggo without exercise, without diet, ay makakamtan mo yung wini-wish mong para sa sarili mo. Pero hindi po ganun. Hindi po ganun ang nangyayari. Kasi nga, hindi natin pwedeng madaliin ang lahat. Nakikita ko po as I grow sa aking maturity, ay mag-gain tayo ng wisdom na kung ang kaisipan mo ay yung lahat ng bagay ay pwedeng padaliin, mabilisin. Hindi, marupok po yun. Maaaring magkaroon ng resulta agad, pero balik uli sa dati yan. Wala ka na magawa dahil na-discourage ka, nagpaalipin ka uli doon sa pleasure ng katawang ito na laging masarap ang karanasan at mga bagay na nakasasaya at nakasisiya sa atin. Ang isa sa mga bagay na nakasisiya sa buhay ng tao ay ang pagkain. At kasama ang pamilya, yung mga kwentuhan at saka mga karanasan. Pero wag mong isasantabi yung, hindi para sa akin yung mga ganyang bagay. Diet and exercise, hindi uso sa akin yan. So, darating ang time ng pagsisisi. Sana noon ko pa ginawa. Pero ngayon may pag-asa pa
baka nadi-discourage ka kasi nga wala na pag-asa itong gagawin mo ito dahil wala na eh. Nakapasok na ako dun eh. Hindi ka magpapatuloy. Hindi ka ma-inspire. Hindi mo na i-reach yung goal mo. Papaanod ka na lamang sa takbo ng buhay. At alam mo, ang lahat ng hahantungan natin ay yung kamatayan. So, di bali na, okay na, wala na akong magawa. Nawalan ka na rin ng will to live. Dahil nga sa karamdaman. Kasi, pag bumawi po ang puwersa ng mga maling pagkain, masakit yan eh. Masakit sa katawan niya. Mahirap i-handle yan. Matutuon ng mga pansin mo imbis na ikaw ay mag-enjoy sa buhay. Doon sa mga bagay na yan. Pa-check up, bili ng gamot, gastos dito, gastos ron. Nung araw ang ginagastosan mo lamang naman yung mga pagkain gusto mo. Pero yung health mo, wala kang pakialam doon. So, kung habang tumatanda tayo, ay nahihirapan tayo. Sa pagkilos, paggalaw, pag-iisip, maraming mga factors yan eh. Mga moments na talagang parang, ba't kaya ganun? No? Bagamat may edad ka na, ang isip mo, the same pa rin. Pero ang pagbabago ay nandoon sa bigla ka nagising isang umaga, may gout ka na, meron kang diabetes, meron kang high blood, at kung ano-ano pa na mararamdaman. Yung mga komplikasyon, katulad na sa mga internal organs, maapektuhan. Pati ang ating pag-iisip ay naapektuhan. Na madidepress tayo, stress tayo, dahil parang nagsisisi tayo, bakit nagkaganoon? Well, marami naman nagpaalala sa atin ng mga bagay na ito. Noon kasi hindi masyado awareness regarding this. Pero ngayon marami na. Pero nilalagpasan lang natin yung mga yan. Alam ko na yan, nabasa ko na yan, sinubo ko na yan. Ano nangyari? Puro kasimula. Pero yung gusto mo, hindi mo nakamtan. Gusto mong gumaling, gusto mong pumayat, gusto mong lahat ng mga bagay na ito maging malakas. Hindi nangyayari. Kasi nandito sa isip mo na hindi ko na kayang gawin yan sa edad kong ito. Tama na sa akin yung konting exercise lamang. Pero nakita ko, ang resulta, 3 years na po kasi ako. Huwag ka maiinip. Huwag mong mamadaliin. Don't be in a haste in everything. Sa lahat ng bagay, hindi dapat mo minamadali yan. Kasi ang mga bagay na minadali, madaling masira yan. Ibig sabihin, pansamantala, pinadama ka lang. Pero yung bagay na pinaghirapan mo, na tama, pati pagkain, ay bibigyan mo ng kahalagahan ito at ito ang ipamamana mo sa mga ibang mahal mo sa buhay na pwede pala na pagtuunan ng pansin yan sa kabila ng ating kabisihan. Okay? So, iniisip mo ngayon kung ano yung mga pag may naramdaman ka, nag-iisip ka, research ka, Google. No? Ano kaya itong mga symptoms ito? Baka ganito, hypochondria. Baka ganito. Kaya sabi ko, nung araw, tigilan lang yung pagre-research, lalo lang ako nadidepress dyan. Malalaman ko mga sakit ko. Yung iba ayaw magpa-check up sa doktor kasi baka natatakot sila na malaman kung ano ang karamdaman nila. Mas mabuti nga malaman mo para may magawa pa habang maaga pa. Kasi minsan, ang tao nagpapacheck up pagka malala na ang sitwasyon, may grabe na nararamdaman. Stage 3 na pala. Ngayon, paano mo pipigilan ng buhay? Hindi ka naman Diyos. Pagka sinabing stage 3, bibilang ka na lang. Hindi mo matatanggap yun. Sana, bago mag-stage 1, nagpa-check up ka na meron ka ng mga ganito. So, makukure yun, magbabago ka ng lifestyle, kesa doon sa, it's too late. It's too late. Lumilipas ang panahon. Sa loob ng 10 taon, marami nangyayari. Hindi ka nagtuon ng pansin. Kasi, kala mo ay malakas pa naman ako. Pagka ako'y mahina na at saka ako gagawa niya. Mali po yun. Yun ang mentalidad natin. Hanggat kaya natin kumain, hindi pa naman tayo nagkakasakit. Wala namang on the spot na bunga ito sa ating katawan. Tuloy ang ligaya. Kaya masama yung nauna ligaya eh.
kaysa hirap. Ano mabuti na yung mauna hirap, tsaka ka liligaya at the end. So habang nahihirapan tayo sa mga problema pangkalusugan, nahihirapan tayong kumilos sa mga gusto nating magawa. Meron tayong mga gustong gawin pa sa buhay na hindi na natin magawa. Na sana noon pa sabi nila, sayang, yun ang gusto kong mangyari pero hindi nangyari yun. Oh. Hindi mo nakita na hindi mo na kayang kumilos at maabot ang iyong pangarap o kagustuhan. How I wish, gano'n. That's the trouble of moving forward or moving around. Nahihirapan tayo. Kaya ang ating isip ngayon, pagka tayo may karamdaman, iniisip na natin, ano ba ang dapat gawin? Balik sa doktor. Tapos minsan nga, yung iba, may sakit na, sa tigas ng ulo, tuloy pa rin ang sarap sa pagkain. Matigas ang ulo, bakit? Kasi nakasanay ka, naging addictive sa'yo yung mga bagay na nakasasama sa katawan. Ngayon, tingin natin kasi alak, sigarilyo lang ang masama eh. Hindi natin alam pati pagkain, iniinom lahat, galaw, pag-iisip. Hindi natin nakikita yun. Akala natin, dyan lang yan. Wala akong pakialam dyan. Pero balang araw, whether you like it or not, may pakialam ka. May gagawin ka. Meron kang dapat na sana ay naabot, pero hindi mo naabot, pero meron pa rin natitira para sa panahon ito para sa iyo. At ito ang ating magandang maipamana sa next generation. Kaso ang generation ngayon, iba na eh. Hindi nila iniintindihan. Kaya ngayon, ang mga bata ay wala pang 30, may sakit na. May sakit na. Bakit? Minana? Hindi lang minana. Pinalaki ka sa pagkain masarap, instant. Hindi mo alam ang repercussion ng lahat ng bagay na ito. Nahihirapan tayo, kumilos. Sa umaga, masakit ang paa, balakang. Nahihirapan tayo bumangon, pati pagtatali ng sintas ng sapatos, katatatamaran na natin. Kasi nga, nung malakas ka, anong ginawa mo? Hindi mo inisip yung baka dumating ang pagkataon. Wala ka ng lakas. So, dahil sa wala ka ng lakas, tatanggapin mo na lang ang kapalaran mo na ikaw ay hanggang doon na lamang. Nahihirapan tayong gumalaw. Mayroon tayong gustong puntahan, hindi mo napuntahan. Pero kung ikaw ay nag-invest talaga sa iyo, kahit matanda ka na, pwede ka pang pumunta sa mga lugar na kung saan mo gustong pumunta nang walang aalalay sa iyo, walang mag-aalaga sa iyo. Dahil ang sarili mo ay kaya mong pa rin dalhin. Gusto mo magamit ang Panginoon sa ministry sa mahaba pang panahon nang wala pa sa retirement or post-retirement. Pero kahit gustuin mo, wala ka nang magawa. Nandiyan na yan eh. Pero huwag ka susuko na wala na talaga magagawa. Ganun tayo eh. Wala na. Ganun na lang. So, what's up? Okay? Yung mga muscle and joints are the same during younger years natin. Yung mga muscle and joints, wala tayong problema dyan. Pero ngayon, nahirapan tayo. Parang nawawala ng lubricant yung mga buto natin. Yung mga muscles natin, lumalaylay na. Anong gagawin mo? Kahit mag-diet ka, hindi na build up. Papayat ka lang. Pero yung building up to be strong, that adds life, ay ibang usapan yun. Kasi akala natin, yung pag-exercise, pag-gym, para lamang yan sa mga ibang tao. Lalo na sa mayayaman. Sa tingin mo, hindi mo kailangan yon. Kung wala kang pan-gym, maraming bagay na tayo pwedeng magawa upang huwag mawalan ng pag-asa para meron pa rin tayong galaw, lakas na makakamtan.
linaw ng pag-iisip. Bagamat ang memory, naglalapse yan. Pero dahil sa ikaw ay gumagalaw, nag-exercise, tamang pagkain, medyo nare-repair yan. Nare-repair. Huwag mong susukuan ang yung bagay, ang mga karamdaman na paparating pa lang. At kung dumating na ang mga karamdaman, huwag mo rin susukuan ang sarili mo na pwede ka pang magbago ng lifestyle, eating habits, at maging sa mga iniinom, binabasa, pinapanood, napapanood sa social media. That creates stress sa buhay ng mga tao. Buti pa sila. Nakikita natin. Ba't ako hindi nagkaganon? Kung ikaw ay nag-isip na noon, maaaring yung dream mo, makamtan mo pa rin. Kahit na sa maikling panahon. Dahil nga, ay meron ka pang konting lakas na magagamit mo na ibinigay ng Lord sa ating buhay. Yung mga muscle and joints are the same during younger years. Pero pagka nagkakaedad, nahihirapan tayong umakyat sa hagdan. Bumaba ng kotse, ng jeep, babagal ng kilos. At pag tinanggap mo na gano'n ka na lang, hihiga ka na lang, tuloy-tuloy na yan. Pero huwag ka susuko. Galaw pa more. Galaw pa more. Eat more satisfying and healthy foods. Pwede ka namang kumain ng masarap na healthy nang hindi ka walang sapilitan na hindi ka nasasarapan. Masarap din naman. Oh. Kasi yung mga masama, yung mga masarap, minsan yan ang nakasasama. Pagka ikaw ay nasa wheelchair na inaakay tayo, nahihirapan silang alagaan tayo. Nahihirapan sila. Hindi naman nila ipapakita na nahihirapan si Papa kasi paano yan? Hindi siya makakasama. Maiiwan siya sa bahay. Or, kaya nga sa ibang bansa, dinadala na ang mga senior ay walang mag-alaga sa kanila sa bahay. Hindi katulad sa atin. Padadala yan sa mga home for the aged. Napakalungkot po ng buhay. Kung ikaw ay dadali na doon at ang mga anak mo may malakas pa, tuloy ang buhay nila. Ikaw naman ay nag-iisa na lang kung wala ka pa asawa, nandun ka lang sa home for the aged kasama ng mga matatanda na naghihintay na lang ng takip silim. Nakakakain pa rin, napapalusog pa rin. So, aakayin ka, ang bata-bata mo pa. So, kaya ito ay responsibility natin, hindi ng ibang tao. Huwag nating iasa sa ibang tao ang ating kalusugan. Wala tayong dapat sisihin sa ating kalusugan sapagkat ikaw ang nag-decide niyan para sa sarili mo. Na dapat din ipinapasa mo yan sa susunod na henerasyon sa iyong mga anak, inapo. Na wala namang masama na maglustay ng pera para sa kasiyahan. Pero magtitira ka ng para sa iyo. Para sa sarili mo. Paghahandaan mo talaga. Kailangan ihanda mo ang sarili mo. Pag hindi ka handa kasi ang hirap nun eh. Gigive up ka na lang. And you will lose the will to live. Pagka ganun. Wala ka ng pag-asa, tingin mo. So being old is loss of mobility. As we get older, we become weaker to move and our bodies. Kaya yung lifting weights and proper eating, it makes us strong. Nakita ko. Mahina na rin ako noong age 50. Tawa-taba ako noon, dami na ako sakit. Pero nung nagsimula ako nitong workout and proper diet, lumakas ako ulit. Ang bilis ko nga lumakad. Hindi nawala yung hingal, yung endurance. Na kahit pa paano ay nagpo-produce ng energy sa ating katawan na magagawa pa rin natin yung mga nagagawa ng mga nakababata sa atin. Kasi akala natin ang buhay ay napakatagal na kabataan. Kaya yun, hindi mo namamalayan, sige, bata pa ako eh. Pero sa isang iglap, ang dali lang nun, lumilipas ang panahon. 10 taon, marami nangyayari. Marami nagaganap. Marami kang inaani. Marami kang maling investment na inaani. Bagamat meron ka namang inaani na maganda. Katulad ng you are so productive during those times that you are strong.
So nakapag-ipon ka. Yung nga lang, hindi ka nagbigay ng panahon para doon sa sarili mong kalusugan. Ang lagi nasisi mo yung buhay ng kinabukasan ng anak ko, ng mga mahal ko sa buhay. O, hindi mo mai enjoy yon pag mahina ka na. Ang mag enjoy nun, yung anak or apo. Lahat na pinaghirapan mo, hindi mo ma-enjoy. Kasi binuhos mo lahat sa kanila. O, pagdating ng 60, retirement na. Pakonsuelo na lamang ang mga discount ng mga senior citizens or PWD. Pakonsuelo, dapat ka libre na eh. Pakonsuelo, ibig sabihin doon ay bigyan na natin ng konting ginhawa ang mga nakatatanda. Bigyan natin sila ng 20% discount sa pagbili ng gamot niya. Hindi po ba? Totoo o hindi? Well, real talk po ito, no? Lifting weights and proper eating make us strong. And mobility, ang sekreto ng kabataan, dapat huwag tayo maging katulad ng mga dumbbells sa bigat nila. Hanggang doon lang sila, hindi makakila. Kaya nga dumb eh. They used to be dumbbells. Okay? Pwede naman tayong maging manatiling kabataan. Forever young. Maaring hindi tumatanda ang muka, pero namamature isip. Or maaring tumatanda ang muka, pero ang pag-iisip ay still young. Okay? Nag-gain ka ng wisdom as you get older. The sign is, white hair is sign of wisdom. Lalo ka tumatalino habang tumatanda ka. Kung matalino ka na nung bata ka pa, kasama yan sa iniisip mo at pinahahalagahan mo. Darating ang panahon, wala kasi namang maasahan sa mga tao, kundi ikaw. At kung may asawa ka, ikaw at ang asawa mo. Kaya pag di tayo handa, saklap yung pangyayari niyan. Maraming nagpakasarap sa buhay, pag dumating yan, wala na siyang pwedeng sisihin dahil sa saan ka nag-invest. Nag-invest ka ba sa spiritual mo? Sa mental mo? Sa physical mo? Saan ka nag-invest? Nag-invest ka ba kay Lord? In-invest mo lahat ng bagay para mawala lahat. At pag bumuwelta ito, everything has consequences. Pag bumuwelta ito sa iyo, hindi mo matatanggap. Whether you like it or not, darating ang time, tatanda ka. Tatanda ka. And then, sana, while you are getting older, you smile and say that, I'm still young and wise now, still wise. Sa dami ng karanasan, naging wise ka. At dahil tumalino ka, pwede mo pang ma-realize ang mga bagay-bagay. Kaya hindi too late yung 50 may-ari po ng Kentucky Project and KFC ay at the age of 65, ay mga CEO nga sinasabi sa inyo, na-reach nila yung full potential doon sa alam mo, wala na sila magagawa. Meron pa. Maring yun ang time. When the time is right, sabi ng Panginoon, I will make it happen. Darating din yung time mo. Puro kakabiguan. Pero pwede ka pa rin may magawa na hindi malilimutan ng tao kahit wala ka na sa mundong ito. So galaw-galaw mga ka-health. At mahalagang alamin, huwag tayong matakot na malaman kung may karamdaman tayo. Kesa naman it's too late. It's too late na nalaman mo ay malala na pala. Parang cancer yan eh. Pag meron ka ng mas pain na matindi, at saka ka ngayon tatakbo ngayon sa mga doktor, uubusin mo ang naipon mo para lamang makasurvive ka pa sa kahit kaunting panahon. So mga ka-health, tandaan niyo po yan. Ako at the age of 58 ay naniniwala akong bata pa ito. Hindi pa too late. 3 taon na ako nag-workout, 4 na taon na ako nag-low carbs diet. Pinili ko na ang aking pagkain na dapat kainin.
dapat ang piliin natin kung ano yung kailangan, hindi lamang yung ating gusto. Hindi po ba? So mga ka-health, I'm inviting you na mag-ano tayo. Pag-aralan natin kung mga bagay na yan. Paalala lamang po yan sapagkat hindi pa huli ang lahat. Sa mga nakikinig dito ng mga bata-bata pa at merong mga may edad na, ay kahit matanda kayo sa akin, pakinggan nyo rin ang sinasabi ko. At sa mga bata naman, huwag nyo isipin na lagi kayong malakas. Lagi kayong masaya. At ang mga matatanda ay wala na silbi dahil dadating ka din sa puntong yun. Sa mga umaakyat, dapat nyo kilalanin yung mga bumababa. Dahil ikaw balang araw bababa ka rin. Naintindihan nyo po ba ito? Okay. Thank you for joining once again. At hindi ko na po matatagal para sa discussion. Siguro sa mga susunod na linggo ay ang mga invitation for this live ay pwede tayong magkaroon ng interaction. Hindi ko pa po masyado na bibigyan ng pansin yan. Pero abang-abang lang po tayo. Darating din po tayo doon sa interaction. Pero as of now, pwede kayong magtanong sa akin if you can message me sa Messenger o kaya sa Reels at saka sa TikTok, sa Instagram. Pwede naman po yun. Pero tandaan nyo, ay gagamitin ko rin po yan. I will do some invitation para sa ating talakayan sa mga bagay na ito. So, ang aking po mga resources ay kinukuha ko rin sa iba. Mga aking coach, mga secretly, I'm watching those coaches about diet and exercise. At saka yung kanilang mga success story, pinag-aaralan ko rin yan. Habang nag-aaral ako ay lalong naitatama yung aking pong pagpaliwanag ng aking mga naranasan sa kalusugan at sa ating pag-iisip, sa ating pong katawan at sa marami pong bagay sa ating paligid. Marami pong salamat. Hanggang dito muna tayo. Salamat sa inyo, Nona Hugos. And as of now, hindi ko muna kaya muna magkaroon ng interaction because it's too late at night. At marami pa oras, araw, maybe tomorrow, pwedeng sa umaga or sa tanghali. Kasi ngayon po ay sa gabi lamang ako pwede. So mapalad yung mga nakakasama natin dito. And just continue to watch my blog sa TikTok, sa Reels, sa YouTube para makita natin yung improvement, yung process. We always trust the process. At ang gusto nyo nga, total engagement is the key, no? Yung mag-engage ka, mag-comment ka, ganyan. Yan. Malapit na po, mag-abang-abang lang po tayo. So maraming salamat sa inyo. Sa mga nag-join sa shout out for those people out there. At sana ay meron kayong natutunan kahit sa maikling oras sa panahon ito ng ating pong pagtalakay o sa aking pong pagpaliwanag patukol sa mga bagay na ito na kinikilala kong karanasan ko rin naman. At sana ay maranasan nyo rin. At marami na rin nakakaranas ng tagumpay sa kanilang buhay dahil sa hinarap nila ito, hindi nila tinakbuhan. Sabi nga sa psychology ay, alin gagawin mo? Harapin mo yung tigre o tumakbo ka? Ngayon, kung haharapin mo, lalaban ka. Harapin natin. Pag tinakbuhan mo, natanggap mo na, iwas ka ng iwas, dun din ang punta mo, baka abutan ka. Okay? So, mga ka-health, health is wealth, remember. And the Lord gave us the ability to produce wealth. Kaya yung kakayahan na yan upang mapaunlad ang ating buhay na masagana at lalo na sa kalusugan ay makakamtan po natin ito. Marami pong salamat and good night. We love you and God bless.